Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana po ay okay lamang kayong lahat diyan. Pagkatapos ng dalawang bagyong humila sa habagat, bago pa man po dumating yung dalawang bagyo na halos ay magkasabay dumating, si Dante at si Emo, meron pong mapagkawang gawa na nag-donate dito sa amin nitong malalaking mud crabs na ito. Ito po ang ating lulutuin ngayon, pero pasensya na kayo at lahat ay animated yung paghuhugas at paglilinis sa ating alimango, dahil sa totoo lang ako gaho ay nasipit niyan. Kaya ayon, hindi ko masyadong naintindi, kaya yung aking anak na lamang ang naglinis niyan. Pero huwag kayong mag-alala, talagang napakalinis po niyan. Inalis po ng aking anak yan lahat ng mga bendang iyan, at pagkatapos kanya pa pong brinas ang mga alimango. Unahin po nating painitin aring ating kaserola, at tayo po ay magpapabulak ng tubig. Atin pong sisiguraduhin dead ang mga mud crabs bago natin iluto. Atin pong lagyan ng kaunting olive oil ang ating frying pan. Ating gigisahin na po ang bawang, ganoon din ang ating sibuyas. Patuloy nating isang kutsa para maging napakabango ng ating ilulutong mud crabs. Lalagyan ko na po ngayon ng ground black pepper at ng asin na pampalasa. Tunay na dila ay butasin ang kawali sa pagsasangkot siya. Lalagyan ko na ng tubig para hindi masyadong masunog ang bawang at sibuyas. Masama ho pagka sunog ang bawang at sibuyas, dahil syempre malalasahan ninyo ang pait. Lagyan natin ng asukal. Pagka po nagluluto at hindi tayo gumagamit ng vetsin o ng anumang ibang pampalasa, ay atin pong ibabalance ang taste ng ating niluluto sa pagitan ng paglalagay ng asukal. Tapos atin pong palalasahin pang maigi
at lalagay natin ang ating fish sauce. Ikakamada na po natin dito ngayon yung ating mud crabs. Yung kamada-kamada, yung parang yung ginawa nating pagkakamada dun sa niluto natin noong isang araw na alimasan. Ay sabi sa inyo, maliit ang aming kaserola, ay pagka hindi masyadong arrange ang paglalagay, ay syempre hindi yun magkakasya din eh. Ito na ho, nanlaglag ang mga sipit at ang mga gulamit sa pagkakahalbos ko. Yan hong magandang kamay na yan ay hindi akin, yan ho ay sa maganda kong anak, dahil ako ho ngayon ang may hawak ng camera. Nakakatuwa nga na sa aking pagbablog ay napakadami kong natutuhan. Natuto akong mag-video, natuto akong mag-edit, natuto akong maging photographer. Ilalagay ko na ho ngayon ang purong-purong gata ng niyog. Huwag kayong mag-alala at hindi ako sponsor ng dilatang niyog na iyan. Maganda ho sana kung fresh na gata ang ating gagamitin. Kaya lamang ay wala hong available din eh. Atin kaya hong lagyan ng takip para magandang ayanap ng tubig doon sa mga mud crabs, para sabay-sabay na maluluto ang ating mga alimango. Kailangan ho ay medyo matagal ang pakulo para sure na luto ang ating mud crabs. Tanyo po, at talagang lahat sila ay pulang-pula na sa kahihiyan. Pagkahuga na rin parang ang sarap na nilang tuklapin, at ating tingnan kung sila baga ay mataba. Luto na din po sa wakas ang ating mud crabs in creamy coconut milk. Pero sabi nga sa inyo kanina, siyempre mas creamy yan kung fresh yung ating gata ng niyog. Wala pong katapusan ang aking pasasalamat dahil patuloy kayong nagtsatsaga sa panonood ng aking mga video. Sana po kung wala man kayong natutuhan din sa aking video ngayon, sana po ay kahit paano ay naaliw kayo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.